Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng radyo ng Mata Entertainment Net Radio. Oh, magandang morning, Pilipinas! Isang malugod at mapagpalang pagbati sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa atin pong unang bahagi ng atin pong palatuntunang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ako po si Charlie Mahusay Tupas na inyo pong nakakasama tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ngayon po ay last Friday of the month of July. July 31, 2020, araw po ng Biyernes. Samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras natin pong talakayan, balitaan, mga komentaryong napapanahon mula dito po sa labas ng atin pong himpilan ng atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Kumusta na po kayo? Kumusta na? Ano po ba ang mga pinagkakabalahan po natin ngayon? Okay, good morning! Sa lahat ng sangay ng atin pong mga elect officials mula dyan sa atin pong mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte dyan sa Office of the Malacanang. Okay, mga ka-spy ng bayan, inyo pong subaybayan ang atin pong live interview sa atin pong kaibigan, kakampi, ang atin pong Commissioner Greco Belgica sa Presidential Anti-Corruption and Commission ng atin pong bansang Pilipinas. O dito po sa atin pong mga viewers and listeners, welcome po sa atin pong unang bahagi ng atin pong palatuntunan. Siyempre po sa atin pong patuloy na pagsasaimpapawid. Abagay, bago po natin na makakarinig tayo ng mga panukala o di kaya mga live interview po natin ngayong pong umaga, ay atin muna pong unahin ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon sa atin pong sambayan ng Pilipino, sa atin pong mga kababayan, maging sa atin pong mga individual, ating pong pamilya, higit sa lahat sa atin pong mga sarili. Ang pangungusap ng Panginoon sa oras na ito, na kung saan atin pong matatagpuan ang atin pong scriptures of the day. Ito po ang sinasabi po rito: kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid. Ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Ito po atin pong makikita sa Proverbs chapter 21 verse 15, o sa Tagalog po ay Kawikaan. Ito po ang atin pong scriptures of the day, Word of God, na kung saan ay pwede pong magbigay po ng kalakasan, higit sa lahat, magbukas po ng ating po mga saradong pag-iisip, lalong-lalo na po sa
atin pong mga elect officials na kung saan ay ang salita ng Diyos ay pumapasok lang sa kaisipan ng bawat Pilipino kapag sila po ay dumaranas na ng mahigpit o mga suliranin sa kanila pong mga buhay. So ngayon pong umaga, ito po ang atin pong scriptures of the day. Sana ay huwag po nating palampasin. Ang sabi po rito, kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid. Ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Abay, hindi na po katakatakayan. Maging sa Facebook po natin, sa social media, kapag atin pong pinopost ang kabutihan ng Panginoon, eh wala pong nag-like, wala pong nagko-comment. Di po ba? Eh wala pong natutuwa. Pero kapag masasama, o di kaya mga walang kabuluhan ang atin pong naipopost sa social media, ang dami pong nagla-like. Ang dami pong nagbo-bottoms up, no? Kaya nga po, dito po sa atin pong binasa, isa pong paalala po sa ating lahat, ito po ay naka-address din po sa mga anak ng Diyos. Yung pong kumikilala sa ating Panginoon, na kapag sasabi po rito, kapag umiiral po ang katarungan, natutuwa yung pong mga matutuwid. Sino po yung mga matutuwid? Yung pong tumanggap. Yung tumanggap sa ating pong Panginoon, yung kumikilala sa Diyos na wala pong inaasahan maliban sa Panginoon. Yung pong nagko-quote sa sinasabi po sa verse ng Bible, apart from me, we can do nothing. Yung pong mga taong umaasa at wala pong pinaglalagakan o pinaglalagakan ng buhay maliban sa ating pong Panginoon. Kapag sabi po rito, kapag umiiral ang katarungan, natutuwa yung pong mga matutuwid. Yung pong matutuwid, yung pong kumikilala at nagtitiwala sa Diyos. Ngunit kabaliktaran po, kabaliktaran po doon sa mga taong may taglay at may likong pag-iisip. Hindi po sila natutuwa doon po sa katarungan ng maging sa mga batas. Okay, katulad yan. Meron po tayong mga na-encounter katulad kahapon. Sumama po tayo sa bigay or yung search warrant, pag-issue ng search warrant doon sa isa pong tao sa lugar po ng Barangay Macabod sa Montalban, Rizal. At hindi lamang po ito search warrant, kundi naging nawi rin po sa bypass operation. Akalain mo ba napakarami pong shabu ang nakuha? Isa po tayo doon sa witness. Okay? So, yung pong mga kakampi nito, kapag nalaman nila, yung pong mga nagtitinda ng droga sa atin pong bansa, abay hindi po may ito matutuwa. Hindi matutuwa ito dahil nandun nga sila, nakapanig nga po sila sa likong pamumuhay, likong gawain. Pero yung pong mga matutuwid, natutuwa. Bakit? Nababawasan po tayo ng mga suwail, mga masasama sa atin pong lipunan. Okay, so congratulations po sa atin pong Provincial Intelligence Unit. Mabuhay po kayo sa sunod-sunod po ninyong operation dyan po sa lalawigan ng Rizal at naging matagumpay po doon sa inyong pong paglilingkod yung sa all out war ng pagdating po sa illegal na droga at kriminalidad na nangyayari ngayon sa atin pong bansa o sa atin pong bayan. So sana po ay nagbigay po ng katuruan at nagbukas po ng kaisipan po natin ang mga salitang ito natin pong binasa dito po sa ating pong Word of the Day. So God bless po habang kayo po ay nanonood, habang kayo po ay nandyan sa inyo pong mga tahanan. Huwag po ninyong kalimutan na i-like po ang ating pong Facebook page account, yung ating pong Facebook live streaming dito po sa radyo ng Mass Entertainment Net Radio. At the same time, yung ating pong Facebook account Charlie M. Tupas. Dito po sa atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At syempre po susunod po natin ngayon ang atin pong sponsors. Doon po sa mga nasa Sandatang Lakas, sa atin pong PNP,
at mga security agencies, maging yung po mga private business sa atin pong bansang Pilipinas. Kung kayo po ay nangangailangan ng atin pong POC o di kaya gusto pong mag-avail ng maayos na communication, sapagkat dito po sa atin pong mapapanood ay iba't ibang klase po ng radio pagdating po sa proper communication. So atin pong panoorin ang Macrovista Philippines Incorporated. He is a communication, security, and safety solution provider. Panoorin po natin. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ayan po ang Macrovista Philippines Incorporated. At syempre po kasama rin po dyan si Bishop Alfred Hermosilla bilang Vice Chairman ng nasabi pong company. So ngayon po ay susunod po natin ang Universal Business Academy, na kung saan ay challenge po doon po sa ating pong mga teachers po ng ating pong bansang Pilipinas, doon po sa mga English teachers po natin, na kung saan ay pwede po ninyong pagkakitaan o source of income doon po sa pwede po magturo ng online teaching. Ano po? Yung po mga teachers po natin sa ating pong bansa. Kung kayo po ay mga nakamonitor, ay pwede po ninyo itong gawing source of income. Dahil napakaganda po nito, magtuturo po kayo online at meron po kayong sahod na 5 pounds per hour. So sa Philippine money po natin ay umaabot po ang rates po ng 380 pesos. So atin pong panoorin ang Universal Business Academy. So, do you want an internationally recognized qualification that would open doors to a better life? The problem is, our fees are too high, the classes too inconvenient to attend. Well, imagine a place that is cost-effective, allows you to study at your own pace, is led by teachers and award-winning entrepreneurs. Hi, I'm Dr. Shirley Tan, CEO, founder of Universal Business Academy, UBA. Our mission is to offer high-quality, affordable, and cutting-edge courses, specializing in English teaching and executive BA programs. We do this using the most effective teaching methods, via virtual and live training classes. Today, UBA humbly serves tens of thousands of English teachers and business students from around the world. So, if you want to learn more about how we can help you achieve your goals and dreams, please reach out to one of our partners. Feel free to download our brochures from our website to discover the UBA difference. Ayan po, atin pong natunghayan at napanood po natin ang video ng Universal Business Academy, an international education provider. In behalf of founder, president, CEO, owner
ng atin pong UVA, si Dr. Shirley Tan. Good morning po sa lugar po ng Malaysia. Sila po ay nakamonitor po ngayon sa Malaysia. At the same time, kanina po, yung una po ang atin pong Macrovista Philippines Incorporated. Nanonood din po ang atin pong Singapore Macrovista. So kasama din po dyan ang atin pong Philippine Country Director Bishop Pat Alfred Hermosilla. At ngayon pong oras nito abay atin po din pong kukunan ng mga accurate information dito po sa lalong-lalo na po dito po sa mga public teachers po natin. Alam ko napakarami na pong tumawag sa atin o nag-inquire, at yung po mga pinadala po nating mga pangalan at number kay Bishop Alfred kung ilan na ba ang mga pumasa doon sa panuntunan ng Universal Business Academy, an international education provider. Yes, natin po nasa linya na po ngayon si Bishop Alfred Hermosilla. Samantala, habang kinokontak po natin, makikita din po natin dito sa atin pong TV screen live yung press briefing po ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kanina katatapos lang po yan, dyan live po yan sa Malacanang, at napapanood din po dito sa atin pong himpilang radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Yung press briefing sa mga media, different media sa atin pong bansa. Ayan po, mapapanood po ninyo sa ating pong TV screen si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Bishop na yan. Okay, nasa linya na po si Bishop Alfred Hermosilla. Good morning po, Bishop. Yes, good morning, Brother Jolly. Good morning to all your thousands of televiewers, and I'm so happy to be with you today, and God bless you. Salamat sa Lord. Yes. Opo, gusto ko lamang pong i-clarify sa inyo, Bishop, doon po sa mga ibinigay nating pangalan, ilan na po ba ang mga nakapasa doon sa mga pangalan, lalong-lalo din po dito sa mga gustong magturo, o mga teachers English po natin? Sila po ay tumawag na, at sila po ay ang proseso po ay sila po ngayon ay kumukuha ng tinatawag na placement test. Libre po iyon, libre, wala pong bayad. Opo. Para po malaman natin yung kanilang tinatawag na English proficiency level at yung kanilang teaching level or teaching capacity level. So, ang proseso po ngayon, yung po mga pinatawag ninyo at mga tumawag na po sa akin, sila po ngayon ay nag-o-online placement test. Opo, so napakaganda po. Ibig sabihin, ongoing na po talaga, no? Ginawa po nilang makatotohanan sa buhay nila yung mga aplikante po natin. Opo, kasi po napakaganda po ng ating programa. Isipin na lamang ninyo na ang ating pong programa ng Universal Business Academy, salamat po sa pangunguna ng ating pong founder, ang ating CEO, Dr. Shirley Tan, that she really have a heart for the Filipinos. Kaya po ngayon ay talagang tumutulong siya sa mga Pilipino. Kasi po yung even the training itself ay bigay po siya ng 55% discount para po sa training. Opo, napakaganda po ng ating programa, at pagkatapos po nito, pag sila po ay they will now become an accredited online English teacher, na kung saan sila po ay kikita ng minimum of 5 pounds or around mga 380 pesos per hour. Opo. So,
Tuloy-tuloy po ang atin pong programa at patuloy din po yung pagtanggap po natin ng mga aplikante para po makatulong po, lalong-lalo na po sa mga panahong ito ng pandemic, yung po mga English teachers po natin sa atin pong bansa ay atin pong maukupa yung kanila pong hangarin na sila po ay makapagturo po ng online dito po sa atin na programang Universal Business Academy, masasabi po nating public service na nakakatulong sa atin pong sambayan ng Pilipino. Amen. Opo, totoo po yun, Brother Jolly. Kaya nga po, ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa inyong napagandang programa. Talaga pong peace ang inyo pong ginagawa at talaga pong tayo po ay handang tumulong sa ating mga kababayan sapagkat tunay naman po na tayo po ay mayroong buhay na pag-asa lalo na sa ating Panginoong Kristo. Opo. So ngayon, maliban po dito sa UBA, Universal Business Academy, Bishop, pwede po bang bigyan mo pa kami ng mga karagdagang information? Hello, Brother Jolly. Go ahead po. Maliban po dito sa UBA, Universal Business Academy, pwede po bang bigyan mo pa kami ng mga karagdagang impormasyon doon po sa mga nurses na po naman po natin, yung nursing. Opo, that's correct, Brother Jolly. Tayo po ay hindi lamang tumutugon at hindi lamang tayo tumutulong sa ating mga teachers o sa sino mang ating mga kababayan na nagnanais na makapagturo na maging international online English teacher. Tayo din po ay tumutulong. Ang ating programa ay tumutulong po para sa ating mga nurses. Opo. Yung po mga nanawagan tayo sa mga nurses natin, lalo na po yung mga RN, yung mga registered nurses with a minimum hospital working experience of 2 years. Mm-hmm. Sila po ay pwede pong makipag-ugnayan sa atin upang sila po ay mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho po sa Germany as nurses. Germany po ito at ang napakaganda po opportunity para sa kanila dahil napakaganda rin po ng sweldo ng ating mga Filipino nurses sa Germany sapagkat ito po ay humigit kumulang mga 200,000 pesos kada buwan. Nako, talagang napakalaking biyaya po yan sa mga kababayan po natin na nanais o makarating sa Germany sa kanilang pamamagitan ng kanilang mga profesyon. So, talaga namang napakaganda, Bishop. Ano po? Brother Charlie, do you copy? Opo. Live po tayo at malakas po ang iyong boses dito sa studio. Go ahead po. Okay, so yun po, maging meron din po tayong programa sa mga nagnanais naman po na ang hilig ay pagluluto. Opo. Ito naman po ay culinary program na kung saan ay mabibigyan po sila ng pagkakataon ng tinatawag po nating makapag-sakay sila ng mga cruise ship at maging chef doon po sa mga cruise ship na yan. Opo. So, yan po ang ating tatlong programa. Una, para po sa online English teaching. Pangalawa, para po sa mga nurses na makatrabaho sa Germany. At pangatlo po ay yung mga kababayan nating mahilig sa pagluluto, mga culinary po. At yun naman po ay para sa mga cruise ship na sila po ay maging chef. Opo. So yan po, ang tinig, boses ni Bishop Alfred Hermosilla. At meron po kayong mga gamitin niyo po, Bishop, yung ating pong yung ating programa kung meron pa yung mga karagdagang mga sasabihin sa ating pong public service. Go ahead po. Tuloy po ninyo. Opo, maraming salamat, Brother Jolly, sa opportunity. Gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na meron po tayong pag-asa. All we need to do is to trust the Lord, pagtiwala tayo sa ating Panginoon, at ito po, may mga oportunidad na binubuksan ng Panginoon sa atin. Nawa po ay huwag nilang sayangin ng pagkakataon. Sila lang po ay tumawag sa inyo, Brother Jolly, makipag-ugnayan sa inyong magandang programa, Spy ng Bayan. At
salita ng sambayanan. So, yun po ang ating dapat gawin at lahat pong ito ay magbubukas ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Back to you, Brother Jal. Ayan po, maraming pong salamat din po, Bishop, sa inyo pong malinaw na mga sinabi patungkol po dito sa atin pong public service. At syempre, habang tuloy-tuloy po ang atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan, pwede po silang tumawag sa atin pong hotline number o pinaka-importanting ugnayan pagdating po sa communication. Ano po, ang atin pong CP number po ay 0907-413-3728. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Huwag po kayong bibitaw sa lahat ng pong mga ka-Ispay ng Bayan po natin. At ngayon pong umaga atin pong mapapakinggan ang atin pong live interview kay Commissioner Greco Belhica. Greco Belhica nakalagay dyan. So, atin na po siyang ihahanda dahil marami po tayong katanungan, lalong-lalo na po dito po sa atin pong naging topic po nung Miyerkules. Payag ba kayo na may balik ang death penalty? Oo o hindi at bakit? So, isa po yan sa mga itatanong natin kay Commissioner Greco Belhica, ang Presidential Anti-Corruption Commission ng atin pong itinalaga ng atin pong Pangulong Rodrigo Duterte. So, atin pong mapapakinggan ang atin pong live interview dito po sa atin pong programa. O, doon po sa mga viewers, kapag meron po kayong mga comments and suggestion, kami po ay nakahanda na tumugon at sumagot sa inyo pong mga nais pong iparating na mensahe po sa amin. Okay, habang kinokontak po natin ang atin pong Commissioner, atin pong Presidential Anti-Corruption Commission, Commissioner Greco Belhica. 5 minutes, after 5 minutes po. Okay, habang nakikipag-ugnayan po ang atin pong line kay Commissioner Greco Belhica, nais muna po natin kayo bigyan ng atin pong update sa total active cases ng atin pong COVID update sa atin pong bansa. Meron na po tayong total active cases sa atin pong bansa, 22,327. Doon po sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At yung total cases po natin ay 89,374. Samantala, noong mga nakaraan ng atin pong pag-broadcast, dapat ay umabot lang daw ng 70,000 o 80,000. Pero ngayon ay lumabis na. Ngayon pong July. How much more? Pagdating po ng August, no? Yung buwan po ng Agosto, ano po kaya ang mangyayari sa mga active cases ng COVID-19 sa atin pong bansa? Total cases po ay umabot na po ng 89,374. Okay? So, yung total reported recoveries naman ay umabot na po sa 65,064. So, maganda-ganda rin po dahil yung total recoveries po natin ay lumaki na rin po ang bilang. Pero ang nakalulungkot, dahil yung total reported deaths, yung pong mga namatay, ay umabot na po sa 1,983. Okay? So yan po ang COVID-19 update po natin, yung total active cases po sa atin pong bansa, Pilipinas. So tuloy-tuloy po tayo.
Doon po sa lahat ng atin po mga viewers, tambay lang. Kung meron po kayong mensahe, kung meron po kayong mga napapansin po na po pwede po nating papurihan sa inyong lugar, i-text po ninyo. Yung mga FB friends po natin, o di kaya meron pong anomalya o information sa inyo pong area of responsibility, may wag po kayo magatubili na inyong i-message po sa atin pong programa dito po sa Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Interview na kay Guy. Okay, andyan na po. Nasa linya na po ang atin pong hinahangaan, no? Ang atin pong nasa Office of Presidential Anti-Corruption Commission, walang iba po kundi si Commissioner Greco Belhica. Hello, magandang umaga po Sir Jolly, tsaka sa lahat ng nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, good morning po, Sir Commissioner Greco Belhica. Karangalan po namin na kami po ay inyong pang mapagbigyan dito po sa atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan, dito lamang po sa himpilan ng radyo ng masa na kayo po ay amin pong live na makapanayam. Salamat po ng maraming karangalan ko po ang makapag-ikat sa inyo, sir. Salamat po. Opo, so ito po ang nais lamang po ninyong naming maitanong po sa inyo, Commissioner, matapos po natin mapakinggan ang matagumpay na ulat bayan o State of 2020 yung atin pong Pangulo, ano po, National Presidential rather, yung pag-ulat bayan ng atin pong Pangulo dito po nung katatapos lamang po nung nakarang linggo. So nabanggit din po ng Pangulo natin na ibabalik po yung death penalty. So Commissioner, ano po ba ang opinion po niyo dito sa sinasabi po ng atin pong Pangulong Rodrigo Duterte at ano po yung mga paghahanda ninyo sa inyo pong tanggapan? Opo, this is a suggestion that is already ripe na pag-usapan para po sa usapan ng katarungan at kapayapaan sa ating bayan, kaayusan. Opo. Dahil, there are crimes po talaga. Crimes has to be penalized commensurate to the crimes committed po. So, yung murders, yung drugs, pati yung corruption, dapat po talaga penalized by death yan. So, sana po ang Kongreso ay ipasa na po ito, ang heinous crimes at ang corruption gawing heinous na rin ay parusahan ng parusang kamatayan. Okay naman po ang lethal injection. Ito po kailangan talaga sa laban sa peace and order, sa droga, terorismo, sa corruption. Kailangan po yan para mga tao may katakutan at ang justice na serve. Opo, Commissioner, kasi pinagdiinan po ng atin pong Pangulo yung State of the Nation Address, yung pong mga yung death penalty at nabanggit din po ng ilang mambabatas po natin like Senator na siguro po pwede rin pong payagan yung death penalty kung nakapokus lamang po sa drug addiction. How about yung inyo pong tungkulin lalong na po sa pagbabantay ng mga korap na nanunungkulan sa ating pong bansa? Sana po ay maisama rin ito, mairepaso po ng mabuti. Ano po? Opo, tama po yan. Kaya po, at least unti-unti, drugs po talaga kasi ang pinakamalaking problema outside COVID ngayon. Mm-hmm. So go ahead po, Commissioner. Hello po, Commissioner Greco. Commissioner, pwede po bang kayo ang mag-return call sa akin para po mas mahaba po ang mapag-usapan po natin? Medyo tight lang po ang schedule namin, sir. Papasok na rin kami ng meeting. Pero
Sige po, I'll try to balik back. Opo. Sige po. Ayan po, inaayos po ang atin pong signal communication para po maging kapakipakinabang po ang atin pong live interview ngayon kay Commissioner Greco Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Diyan po sa atin pong Office of the Malacanang. So, okay. Hello, Commissioner. Ayan, habang po, ayan na po. Okay po, nabalik po si Commissioner Greco Belhica tungkol po sa amin pong pinag-uusapan tungkol sa death penalty o lethal injection na nais ng ating pong Pangulo Rodrigo Roa Duterte na maibalik po sa ating pong bansang Pilipinas. Go ahead po, Commissioner. Opo, yes sir, nandito na po ako ulit. Yan po, maganda na po yung signal po natin. So ngayon po, Commissioner, ano po yung mga paghahanda po ng inyo pong tanggapan patungkol dito sa mga na i-pronounce na po ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon po sa nakalipas na State of the Nation address? Opo, marami po dahil one of the main topics po ni Presidente doon po had something a lot to do with corruption. So kami po ay nag-iimbestiga dun sa mga binanggit niya. Malalaking corruption sa problema natin, kuryente, tubig. Opo. Sinabi po niya. Plus yung iba pa nahawak na po namin with regard po sa death penalty. We are binubuhay ulit mga pag-uusap nito para maitulak sa Kongreso. This is needed po sa national security natin, both local and international. Dahil without peace and walang order. So by applying and having the correct laws, doon po nagkakaroon ng kaayusan. Mga masasamang tao talaga kailangan magkaroon ng takot sa batas. Otherwise, opo, hindi mo pipino ang paligiran. Yan po ang pinaka-importante, Commissioner. So, Commissioner, bilang panghuli po, na akin pong tatanong sa inyo kasi dahil sabi nyo ay kailangan po marami po kayong mga gagawin ngayon. Sakop po ba ninyo yung pong mga land grabber o land grabber po, lahat ng mga taong nangangangkam ng lupa at napapakinabangan ng gobyerno ng mga panahong administrasyon, lalong-lalo na po yung peking titulo. Inyo po ba itong sakop, Commissioner, para po mawakasan na itong kanilang pong panggagancho sa ating pong mga kababayan? Hindi po sakop ng PACC yan dahil unless ang land grabber ay isang government official o na presidential appointee na mapapatunayan na ginamit ang pwesto niya para makagaw ng lupa. Yan po ay nasa purview ng korte. Opo. Pwede natin ilapit sa marami agencies like DNR, pwede rin po pa-investigahan ng FBI, and then pwede rin tanong. Depende po sa klase ng land, lupa. So, pag ilapit po sa amin yan, we will endorse it to the proper agency for appropriate action. Opo, maganda po yan. So, kasi meron po mga ilan dito na ginagamit po yung lupa para mag-corrupt, no? Bahagi rin po kasi ng corruption, lalong-lalo na po, peke po yung titulo nila. Yun po yung pinagtataka ng ating po mga kababayan, bakit napahintulutan ito ng mga nakaraang administrasyon. At I think sa atin din pong pag-imbestiga, pati yung titulo ng pag-ibig,
peke rin po yung OCT 333-11-31 na nakapaloob po sa Nueva Ecija, yung null-and-void na lupa, at ginagamit po ito ng ilang mga elected officials, lalong-lalo na yung peking titulo. Sana po ma-revisa po ito ng mabuti, NRA po yan. Pa-check natin sa NRA. Tapos po, pa-check din natin yung lupa. Pwede, gawa sila ng sulat sa amin. Nagawa sila sa office or magpadala na lang sila ng sulat po doon, address sa akin. Tapos po, ipadala ko naman ang mga dokumento na nakikita na kung may mga master title po sila. Mapalitan po na yung lupa or evidences na mapapakita na nagawin lupa sa kanila. Bigay po nila, tutugunan po namin. Iwan na rin po nila ang cellphone number sila rin para matawagan na. So marami pong salamat, Commissioner. Gamitin po ninyo ang ating pong programang Spy ng Bayan, Matanambas na yan, Sambayanan, para po makapanawagan sa ating pong mga viewers and listeners, lalong-lalo na po yung programa po ninyo ng Presidential Anti-Corruption Commission. Go ahead po, Commissioner. Po, sa ating pong mga kababayan, huwag po kayo matakot na lumapit sa amin o mahiya para magbigay ng informasyon. Ang amin po numbers nasa Facebook. You can call us there. May hotline numbers po kami ron. Pagtulong-tulungan po natin itong pagsupil sa corruption. You can help us by reporting. Of course, itatago po namin ang inyong pangalan para kayo ay maprotektahan. Yun po, last 2 years na ating Pangulo. So, todo-todo na po ang trabaho namin. Yung lahat ng pwedeng bago, lahat ng pwedeng baguhin, mga official na ayaw tumigil sa korupsyon, kung kailangan tanggalin, tanggalin na ho ngayon habang narito po kami. And, ito po yung magagawa lang namin sa tulong po ninyo dahil kailangan natin ng informasyon. Tama po. Ganun po. So, kami lang po gagawin namin ng trabaho namin para magpilihan dito sa pamahalaan ng Pangulong sa laban ka campaign. Kuha ka na. Pag kurap ka, akin ka. Opo. Opo. So marami pong salamat. Salamat po sa inyo. Salamat po. God bless, God bless. Okay, mabuhay po kayo, Commissioner Greco Belhica, sa inyo pong pagpapaunlak dito po sa atin mga programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. More power po, Commissioner. God bless. Mabuhay po kayo. Lalong-lalo sa inyo pong tanggapan. Ayan po ang live natin pong interview kay Commissioner Greco Belhica sa tanggapan po ng Presidential Anti-Corruption Commission. So wag po kayong matakot. Ang advice niya, wag kayong matakot. Wag kayong matakot na magsumbong. Ang sabi nga niya, kapag kurap ka, akin ka. Siya po ang may sabi niya, na? Kaya po doon po sa mga viewers and listeners po natin, kapag meron po kayong mga accurate o proper information doon sa mga corrupt na elected officials ng atin pong gobyerno, sabi niya wag daw tayong mag-atubili na magsumbong sa kanyang tanggapan. Ayan po ang atin pong live interview kay Commissioner Greco Belhica. Okay, mabuhay po. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Pero bago yan, tayo muna po ay mag-recognize o recognize po natin ang atin pong mga viewers and listeners na nanonood ngayon sa atin pong programa Spy ng Bayan o mga ka-Spy ng Bayan. Okay, atin pong pahalagahan yung kanilang mga mensahe. Ayan po, nanonood din po si Greta Canon Trapani. Yes, good morning po sa inyo. Si Ron Michael Tupas Beho. At si Rodelen Dilaog Aprigelio. Good morning.
At nanonood din po si Bro Johnny Pabon. Siyempre si kapatid na Lea Tupas dyan po sa Southern Leyte. Liloan, Southern Leyte. Good morning po sa inyo. May buntag kaninyong tanan. At si Sir Vic Alejandro, good morning. At si Aldrin Antonio, yes, good morning po sa inyo. At kasama po si Nel Castro. Idol, good morning sa iyo. Sabi ni Lea, nanonood at nakasubaybay po kami. Ngayon, mabuhay kayong lahat. Ispay ng bayan, mata ng sambayanan. Yes, amen po. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos ating lahat. Okay, stay safe sa inyong lahat. More power. At si Sir Capo nanonood din. Good morning. Si J.R. Miranda, good morning. Okay, pabati ng advance happy birthday kay Brother Arthur Tupas. Okay, ngayong August 3 ano? Ay, bukas na ba? Bukas po. At sa apo niya na si King Daynald, thank you. Okay, advance happy birthday Kuya Arthur dyan sa Mandaluyong. At si Noel Diplomo sa Action Radio Communication dyan Montalban Chapter. Sa pong mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At si Sir Louie Bukat. Okay, tama, Bukat, Sir Louie Bukat. Sir 1255, batiin mo si 1273. Birthday mo ba ngayon, 1273? Okay, good morning. At si Itlog Tuyo Galunggong. Okay, mabuhay ang DEU Drugs Enforcement Unit ng Rodriguez PNP under the leadership of Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. At yun, mabuhay po ang ngayon pala. Hanggang ngayon ay huling ano na po, nung Sakleo, no? Pakihanap mo yung Sakleo dyan. Yung Sakleo. Okay, tuloy-tuloy po ang operation ng Sakleo, yung pong tinatawag na simultaneous anti-criminality law enforcement operations. Kaya po hindi po nakapagtataka lahat po ng ating pong mga PNP, mula sa lokal hanggang provincial, regional at national ay tuloy-tuloy po ang kanilang operation sa drugs. Dahil nga po meron nga pong programa yung pong tinatawag na Sakleo. Ano po ba yung Sakleo? Wala pong pinagkaiba yan sa one-time, big-time operation tungkol sa mga illegal drugs at kriminalidad sa atin pong bansa. Kaya mabuhay po ang lahat ng kapulisan po natin sa atin pong bansang Pilipinas. Sa pangunguna po ng atin pong Chief PNP General natin? Archie Gamboa. Okay, General Richie Gamboa, ang atin pong Chief PNP. Talaga naman, no? Ayan po, si General Archie Gamboa, ang atin pong Chief PNP. Ayan pa, through the leadership po ng atin pong Chief PNP. Kaya meron pong Sakleo, ano po, yung simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Okay, mabuhay po kayo. God bless! At yun nga po, si Itlog Tuyo Galunggong. Ano, meron pa ba tayo dyan? Meron pa ba? Meron pa? Meron pa tayong i-witness o inventory sa mga huli natin dyan sa bayan po ng Montalban. At si Mario Tupa sa Verona, good morning po sa inyo. Si Roberto Bataad, good morning. Vince Cruz Laksa.
At si Pastor Antonio Reyes, si Arthur Tupas, good morning sa inyo pong lahat. At nanonood din po si Ching Ching Ong. Can we get the direct contact? Okay, yung akin pong direct contact, Sir Ching Ching Ong, ano po ba ito? Babae po ba ito? 0907 413-3728. Sabi po ni Ching Ching Ong, mabuhay. Sina? Okay, nagpapatawa yung aking ano rito eh. Yung technical side. Walang ginawa ko ni magpaganda. At si Jaja Arm Onson, mabuhay ka Ma'am Jaja Arm Onson. Welcome sa ating pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ngayon po, ang ating pong oras ay alas 11:49 na po ng nagmamadaling tanghali. Hindi inutil ang Pilipino. Robredo naglatag ng mga konkretong tugon sa pandemya. Naglatag ng mga konkretong tugon sa pandemya si Vice President Leni Robredo nitong Miyerkules kahapon. 2 araw matapos ang State of the Nation Address sona ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinuna ang mga kritiko kulang at kapos sa sustansya, sabi niya. Sa pamamagitan ng isang video message, nagbigay si Robredo ng mga rekomendasyon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan kung paano uusad ang laban ng Pilipinas kontra COVID-19. Hindi pa pipigil ang pandemya kung basta mag-aabang na lang tayo ng bakuna. Kailangang maampat ang pagkalat nito sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ang lahat sa tamang datos na pundasyon ng tamang desisyon, ani Robredo, na tila patama kay Duterte na sinabi noong sona na nasa paligid lang ang bakuna kontra COVID-19. Hindi kumbensido. Hindi kumbinsido si Vice President Leni Robredo doon sa sona ng ating pong Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ito po yung mga balita at komentaryo na pinulsuhan ng atin pong Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Sa bawat serbisyo publiko, ang Diyos ang tanging kalakasan ng ating puso at isipan. Samantala, ang mga mambabatas ay nag-file ng panukwalang batas upang mapabilis ang pagbawi ng ekonomiya ng kumpanya ng pelikula. Isinalin ng chairman ng House Committee on Economic Affairs na si Sharon Garin ng House Bill 7192 na naghahangad na mapabilis ang pagbawi sa ekonomiya at pagganap ng mga kumpanya ng pelikula at pagbutihin ang masusugatan na kalidad ng buhay ng mga manggagawa.
Sa isang opisyal na pahayag na inilabas noong Huwebes, sinabi ni Garin na dapat na ipagkaloob ang isang lifeline para sa sektor na lubos na nakakaapekto na nagbibigay ng trabaho sa hindi bababa sa 2.8 milyong manggagawa. Karamihan ay mga freelancer. Ang industriya ng pelikula ay nagdusa ng malaking pagkalugi dahil sa pansamantalang pagsasara ng mga sinihan at sa buong bansa. Kung walang pagdaragdag ng pagpupondo para sa industriya ng pelikula, ang panganib ng pagbagsak ng industriya ay hindi maiwasan, sabi niya. So, totoo po yan. Dahil nga po ay talaga naman sino nga naman ang manunood sa mga panahong nating ito. Okay, ito po ang pinakahuling pagbabalita po natin. Miss World Pageant inurong sa 2021 sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Sa ika-70 edition ng Miss World Pageant ay inilapat sa sunod-sunod na taon habang nagpapatuloy ang coronavirus pandemic. Si Julia Morley, tagapangulo ng CEO ng Miss World Organization, ay nagsabi na pinaplano nilang hawakan ang pageant sa huling bahagi ng 2021 kasamang host ng bansa upang makumpirma sa lalong madaling panahon. Kami gumagawa ng desisyon na mantala ang ika-70 na Miss World Final. Ang kaligtasan ay pinakamahalaga habang pinagpapatuloy natin ang paglaban sa COVID-19. Inaasahan namin ang pag-welcome sa pamilya ng Miss World sa aming napaka-espesyal na pagdiriwang sa susunod na taon. Sabi niya sa isang pahayag na i-post sa pahina ng Miss World Facebook. So yan po ang atin pong mga balilita. Hatid ng Universal Academy Business Universal Business Academy and Macrovista Philippines Incorporated and Macrovista Singapore. So meron pong pahabol. Naka-monitor po si Jean Balambao at si Sir Bobby Lago. Musta na po, paring Charlie Tupas. Pa-shoutout po. Happy Pestas ng Metro Manila Hills, Patron Street Ignatius ng Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Okay, paring Bobby, good morning po sa iyo. At maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig sa atin pong programang Ispay ng Bayan. So doon po sa atin pong mga viewers and listeners, meron pa kayong mga pahabol ha? Doon po sa may mga birthday, may mga kaarawan sa araw na ito, ay madaliin po ninyong i-type ang inyo pong mga gusto po nating batiin ha? Meron na lamang po tayong 4 na minutong natitira sa atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Okay, binabati din po natin ang atin pong CEO, Chairman President ng Federation Citizens Crime Watch Special Task Force. At kasama po dyan yung atin pong FCCW Special Task Force Media Bureau. At ako nga po dyan ang atin pong National Director ng nasabi pong grupo. So mabuhay po kayong lahat. Okay. Meron po tayong 2 minuto.
Nga po, nag-aantay po pala ang report natin, ano? Si Vicky Custodio, pambira. Vicky, pambira, nakalimutan ko. Pasensya na po talaga. Mananangin na po tayo. Yung inyo pong report. Walang... Okay, next na lang. Naku po, pasensya na po talaga. Kulang tayo. Wala pong nagpaalala. Okay, meron po sana tayong report dyan sa lalawigan ng Rizal. Pero ganun pa man ay medyo kinapos pa tayo sa oras, ha? Okay, Sir Vicky Custodio, pamanhin po. Pasensya ka na talaga. Sorry. Wala pong nag-remind sa akin dito, yung aking program director. So, ngayon pong oras nito, tayo na po ay mananalangin. Mananalangin po tayo. Hindi po na-remind na natin pong nasa tabi. Okay, marami pong salamat. Sana po ay mapatawad mo ako, Sister Vicky. Sorry talaga, sorry. Alam kong naghanda ka, pero ganun pa man ay sa susunod, uunahin na kita. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Marami pong salamat, Ama, sa oras na ito. Sa inyo pong kapahintulutan na ang aming pong programang Ispay ng Bayan ay magpatuloy dito po sa Radyo ng Masa. Although marami rin pong mga pagsubok na kinakaharap po namin, pero kami po ay nagtitiwala sa inyo na wala pong imposible at wala pong mahirap sa inyo. Salamat po dakilang Diyos. Patuloy mo pong pagpalain ang bahagi ng programang ito, ang Ispay ng Bayan. At salamat din po sa mga nakapanayan po namin sa mga public service. Gamitin mo nga po itong pagpapala sa aming pong sambayan ng Pilipino. At ang aming pong Pangulong Rodrigo Duterte, kasama po ang kanyang mga mambabatas, ang kanyang mga congressman, governors, at lalo tigit ang mga senators na kanyang nasa panig, no? So, salamat po Panginoon sa oras na ito. Patuloy mo silang gabayan, bigyan mo ng karunungan na nagmumula sa inyo at gamitin mo para sa serbisyo publiko ng aming buong bansang Pilipinas. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig, ng mga nakamonitor, ang aming pong pamilya, kaligtasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, inaangkin na po namin ang tagumpay, katugunan sa aming pong panalangin sa oras na ito. God bless po. At salamat po sa mga nakikinig at nanonood sa aming pong programa. Sa iyo pong papurit parangal, ito pang dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ako po ay magpapaalam na. Ako po muli si Charlie Mahusay Tupas. Ang nagsasabi pong wala pong imposible sa Diyos. Kung ikaw ay hindi makatulong, huwag ka nang mamerwisyo. At ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. God bless us all. Mabuhay. Mabuhay. Ispay ng Bayan, mata ng sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood Lunes, Miyerkules at Biyernes sa Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.